Ang isa sa malaking impluwensya sa desisyon ng karamihan ng tao ay ang kasiyahan. Marami ang gumagawa ng pagpapasya sa paghahangad na maging masaya. Kung saan ka masaya, yun ang piliin mo. Yan ang payo at filosofiya ng karamihan. Hindi naman palaging mali na ito ay gamiting basihan ng kapasyahan. Kaso lang, hindi naman talaga lahat ng nagpapasaya ay tama. Ang totoo pa nga, may mga bagay na tama pero hindi natin gusto kaya hindi tayo masaya na sundin ito kahit tama naman. Nakakawala ng oryentasyon ng kasiyahan kasi sa isang banda, kahit maliwanag sa isip at pamantayan na hindi tama, minsan nandoon yung parang tama base sa pakiramdam o feeling. May nakapagsabi nga na sa halip daw na follow your heart, dapat lead your heart. Tingnan natin ha, may masaya pero perwisyo naman sa iba. May mga relasyon ganyan, mapang-abuso at makasarili. One-sided ang kasiyahan at sangkatutak na perwisyo ang dulot sa iba dahil sila ay pabigat at parang linta na nananatili lamang hanggang may mapapala. Meron ding masaya kahit puro kasamaan at kamalian ang kanilang ginagawa. Sa kung anumang dahilan ay natutunan nilang maging masaya sa pangbubudol, panlalamang, paggasto sa pinaghirapan ng iba na tila wala nang ibang mahalaga kundi sila lang. Abay, isipin mo na lang ang mga responsibilidad sa isang relasyon halimbawa. May sayang dulot yan, pero siyempre, merong responsibilidad. Merong mabibigat na karanasan, kagaya ng pag-aalaga ng may sakit na mahal sa buhay. Kung hindi ka masaya sa ganon, aalis ka na lang. Meron at merong hirap sa trabahong pinapasukan. Pag nahirapan, suko na at ayawan na, ganon na lang ba? Kaya kung inaakala mo na nabubuhay ka para lang sa sarili mo at sa kasiyahan mo, pakinggan mo, sabi ng Bible, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Hindi masamang sumaya, pero hindi kasiyahan ang dapat magpatakbo ng buhay mo. Dahil hindi lahat ng masaya ay tama at bawat pagkilos mo at kapasyahan mo ay ipananagot mo sa Diyos. Mahalagang alalahanin na ang puso ng tao ay apektado din ng kasalanan. Kaya hindi pwedeng ito lang ang gagawing basihan ng kapasyahan. Hindi lahat ng nagpapasaya ay tama, kaya dapat ay ipailalim sa pamantayan ng salita ng Diyos ang kapasyahan. Kapag ginawa mo yan, makikita mo ang tunay na ganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Asa ka pa.